Mahal, delikado masyado. Maupo ka muna. Ma, sabi ni Lola, huwag kang gagawa ng mapanganib. Huwag kang mag-alala, anak. Kakapit si Mama. Mahal, bilisan mo ang takbo. Parang hindi naman malakas ang hangin, hindi gaanong malamig. Hindi na pwedeng bumilis pa. Bibilis pa ako, mag-overspeeding na ako. Mahal, sige. Sige, bibilisan ko. Mahal kita, asawa ko. Mahal, ang lakas ng hangin. Tanggalin mo na ang bandana mo. Ako, hindi ba parang engkantada ang itsura ko habang naglalaro ang bandanang ito sa hangin? Ay! Mahal, huminto ka agad. Anong nangyari, mahal? Mahal, nahangin ang bandana ko. Pwedeng kunin mo para sa akin? Delikado masyado, mahal. May mga sasakyang dumadaan dito anumang oras. Masyadong mapanganib na bumaba para lang kumuha ng gamit. Kaya huwag na lang natin ito. Bibilhan kita ng kaparehong eksakto. Hindi. Ang gusto ko ay yung yun. Mahal, kunin mo para sa akin. Masyadong mapanganib. Ayaw mo pang kunin ang bandana ko. Hindi mo na ako mahal. Ayos na. Sige, kukunin ko para sa iyo. Tatay, mag-ingat ka. Mabuting anak, mag-iingat ang tatay mo. Speed limit sa highway, 80 yarda. Pinakuha ko sa asawa ko ang bandana ko. Pumunta siyang kunin. Ano sa tingin niyo ang pamamaraan ng hari? Si Ate Maylie, chairperson ng 4Cs Group, namamahala sa 10,000 katao. Pinatay silang lahat. Ate Beautiful, pakikuha naman ng turo sa asawang hari. Tatay, Mahal, ayos ka lang ba? Tatay, gising na po kayo. Mahal? Dito po ang daan, hindi po inyong bahay. Isuot mo yan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Huwag mo akong idamay. Nasaan ako? Bakit ang dilim ang mga mata ko? Bakit ang bigat ng mga mata ko? Hindi ko nga maibuka. Hindi lang hindi mabuksan ang mga mata mo. Hindi mo maigalaw ang mga kamay mo. Hindi mo maigalaw ang buong katawan mo. Anong nangyayari sa akin? Doktor, ang asawa ko, kailan siya gigising? Miss Ai, pasensya na po. Malubha ang pinsala sa utak ni Mr. Liu, naging halaman na siya. Kailan nga ba siya gigising? Kaya pa bang gumising, hindi rin namin sigurado. Naging halaman na ako. Hindi pwedeng mangyari yon. Hanapin mo ang pinakamagaling na medical team para sa akin. Bigyan mo siya ng pinakamagandang gamot. Kahit ano pa ang mangyari, gigisingin ko siya. Miss Ai, talagang pasensya na po. Sa kasalukuyang antas ng medisina, baka mahirapan po kaming gawin iyon. Mahal, gumising ka. Gumising ka. Kung dito ka lang hihiga habang buhay, paano kami mabubuhay nilang lang? Ate, kasalanan ko itong lahat. Kung mas maaga ko lang sana siyang nahagilap, hindi sana ito nangyari. Ate, huwag kang mag-alala. Ako ang mananagot hanggang sa huli. Aalagaan kita. Aalagaan ko si Jiliu hanggang sa siya'y gumising. Anong silbi ng pagsasabi mo nito sa akin ngayon? Ikaw ang dahilan kung bakit ganyan na ang asawa ko ngayon. Mamamatay tao ka. Ipapakulong kita. Ipapakulong kita habang buhay. Ate, ako ang nakabangga kay Jiliu. Karapat dapat akong mamatay.
Ate, kakagraduate ko lang. Kakakita ko lang ng trabaho. Tinanggal ako ng boss ko. Tapos, niloko ako ng nobya ko. Ninakawan pa niya ang mga magulang ko. Ang ipon nila sa mahigit 10 taon. Anong kinalaman ko sa mga sinasabi mo ngayon? Wala akong pakialam dyan! Dapat kang managot sa mga kasalanan mo. Ate, ang hirap-hirap na ng buhay ko. Kung makukulong ako, tapos na ang lahat para sa akin. Ate, ako ang ikatlong henerasyon ng aming pamilya. Kung papasok ako, ang aming pamilyang Pan ay mawawalan ng mga anak at apo. Ate, ang ganda-ganda mo, napakaganda mo, mabait at mapagkawanggawa. Talagang hindi mo ako pahihirapan hanggang sa mamatay, di ba? Nagpapanggap kang mahirap. Ano ang silbi ng pagpapanggap na kahabag-habag? Mahal na mahal ako ng asawa ko. Kapag may konting gasgas lang ako, nababagabag na siya. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Hindi ka niya puputulin. Ate, luluhod ako sa iyo. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Mali ako. Ayaw mong mamatay, tumigil ka sa pagkatok. Sige, hindi ko na ito pag-iinitan. Mahal, ikaw paano mo siya pinalaya ng ganun kadali? Hoy, ikaw ang nagtulak sa chairman na maging ganito. Tingnan natin kung hindi kita papatayin ngayon. Ate, tulungan mo ako. Dalong bitawan mo na. Hindi niya sinasadya. Huwag mo siyang ipahiya. Pero ma'am, sinuntok niya ang chairman, ang asawa mo. Ganito ang nangyari sa chairman. Alam mo ba kung gaano kalala ang magiging epekto? Bumagsak ang presyo ng stocks, naipit ang proyekto, mahigit 100 bilyon ang nawala, ilang tao at ilang pamilya ang nasira dahil dito. Hindi niya mababayaran ang kasalanan niya kahit 1,000 beses. Magaling Wang Dalong, ikaw talaga ang kailangan sa mga ganitong pagkakataon. Tumigil ka na. Tumigil na kayo sa away at hayaan niyo sila. Pigilan mo ako. Wang Dalong, wala na bang saysay ang sinasabi ko ngayon? Buhay ang kapalit, ma'am. Ganito ang nangyari sa chairman. Hayaan mo siyang mawalan ng buhay. Natural lang yon. Sa'yo, nasa koma pa ang asawa ko. Humarap ka pa sa kin. Wala ka bang respeto sa kin bilang asawa ng chairman? Hindi ako makapangahas. Nasa koma pa rin ang asawa ko. Ako na ang bahala sa lahat. Lumabas kayong lahat. Huwag ninyong istorbohin ang paggaling ng asawa ko. Pero Ginang, naintindihan ko. Pakiusap, alagaan ninyo ng mabuti ang tagapangulo. Kung may mangyaring masama sa tagapangulo, magwawala ang Four Seas Corporation. Salamat. Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Talagang pagbabayaran ko ito ng husto. Ikaw rin, umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi kayang alagaan ni Brother Liu ang sarili niya. Paano mo siya alagaan? Isang babae ka lang. Hayaan mo na ako ang mag-alaga sa inyo. Sarili kong asawa. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Umalis ka na. Ang lambot ng kamay ninyo. Ang kinis. Hayaan nyo na sa akin ang mga mabibigat na gawain. Parang baka at kabayo ako. Nasa utos ninyo. Bastos, sinong nagpahawak sa'yo ng kamay ng asawa ko? Mahal, gising ka na. Malinaw na ba ang isip mo? Wang Dalong, bumalik ka rito. Hoy! Sa totoo lang, bukod sa mga dahilang ito, may isa pa akong dahilan para manatili. Ano? Alam mo, hinimatay lang si Ji Liu. Hindi sila nakikinig. Sakaling may mangyari kay Ji Liu, hoy! Babae ka, nag-aalala ako para sa'yo. Ang asawa kong si Wang Dalong ay tapat sa akin. Hayop ka, nagpapalala ka pa ng sitwasyon, mahal. Huwag kang magpaloko. Sab mo magkakaroon sila ng 2 puso. Ay, sinabi ko lang yon ng basta-basta. Baka naman, nag-o-overthink lang ako. Kung nag-aalala ka, utangan mo sila. Tingnan natin kung papautangin ka nila. Sige. Subukan ko yon. Liu Jingchuan, chairperson ng Sihai Group. Paano ko nakasabay ang ganoong kalaking tao?
Ang galing talaga. Hayop ka. Sinuntok mo ko ng walang pagsisisi. Ang kapal ng mukha mo. Kung magigising lang ako ngayon, Papatayin talaga kita. G. Liu, kailangan kong magpasalamat sa'yo. Kung hindi, hindi ko makakamit ang pag-akyat sa klase sa buhay ko. Pag-akyat sa klase. Anong sinasabi niya? Hindi ba dapat gusto niya? tingnan mo. Humiga ka rito. Wala kang magagawa. Sino ang tutulong sa'yo gumastos ng pera mo? Ang asawa mo, sino ang tutulong sa'yo matulog? Sino ang tutulong sa'yo makipag-away sa anak mo? Kaya magtatrabaho ako ng husto, nag-aalala para sa'yo. Ang ganda ng asawa mo, tubig talaga ito. Wala akong magagawa. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng muka? Nangangahas kang hawakan ng babae ko na humaharap sa hari ng impyerno, puputulin kita sa 8 piraso. Alam kong ang mga taong nasa vegetative state ay nakakarinig, pero paano kung nakakarinig ka? Dito ka lang pwedeng humiga. Kaya maging isang walang kwentang asawa. Panoorin mo lang ako, tagumpay ng hakbang-hakbang na estratehiya ng asawa mo. Gusto kitang patayin, gusto kitang patayin. Ang asawa mo, grabe talaga. Sa 5 araw, yayakapin ko ang asawa mo. Ate, bakit parang malungkot ka? Grabe talaga. Sobrang manloloko si Wang Dalong. Humingi ako ng 1 bilyon sa kumpanya para kumuha ng pinakamagaling na medical team para sa asawa ko. At tumanggi sila. Sabi, asawa lang ako ng chairman. Hindi raw ako marunong magpatakbo. Ayaw nila akong isali sa lahat ng usapin ng kumpanya. Gigil na gigil talaga ako. Aray ate, kailangan mong mag-ingat. Ano ibig mong sabihin? Tinanggal ka nila sa labas ng kapangyarihan ng Four Seas Group. Hindi ka nila bibigyan ng pera. Ayaw ka nilang payagang kumuha ng rehabilitation team. Ayaw lang talaga nilang payagan si G. Liu para makontrol nila ang Four Seas Group at maging lunukin ang Four Seas Group. Kaya mawawala sa akin ang lahat ng meron ako. Ate, tutulungan kita. Hoy ate, bakit pula ang mga kamay mo? Nasunog ba ng tubig? Hahanginan ko para sa iyo. May masamang hangarin ang gago na ito. Dapat kang maging alerto. Pero huwag kang malinlang sa itsura niya. Huwag mong gawin ito. Magagalit ako kung uulitin mo pa. Ate, bakit ikaw ang gumagawa ng mga mabibigat na trabahong ito? Ako na ang gagawa, magpahinga ka na. Kapag nagtatrabaho siya, kamukha niya talaga ang asawa ko nung nagtatrabaho. Ang galing-galing talaga tingnan. Ay, Maylie, ano ba iniisip mo? Paano mo naman nagawa? May asawa ka na. Hindi ka pwedeng magloko? Aray, oops. Anong nangyari? Ayos lang ate. Naapakan ko lang yung sugat kanina. Kasalanan ko lahat yon dahil nabangga ko si Ginoong Liu. Normal lang na magalit sila sa akin at saktan ako. Ate, huwag kang magalit sa kanila dahil sa akin. Hindi pwedeng manakit ng tao kahit gaano kagalit. Ang grupo ni Wang Dalong sobra talagang pinalaki ng asawa ko. Ang lalaking green tea na dapat talagang tamaan ng kidlat. Hintayin mong makaahon ako. Papatayin ko rin siya balang araw. Sige, huwag kang magmadali. Ipababa mo ang mga gamit. Ate, okay lang ako. Oh. Sino ang nagpalakas ng loob mo? Karapat-dapat ka. Halika rito. Huwag mong isipin ng masyado yan. Gusto ko lang tulungan kang ipahid ang gamot. Mahal, mapait bang panlilin lang ito? Naloko ka. Naloko ako pero sa kasamaang palad hindi ako makagalaw. Kung hindi, dapat kong asinan ang kanyang mga sugat. Papatayin ko siya. Nilason ko siya ng lason. Hindi ko inasahang magkapareho pa sila ng pangangatawan ng asawa ko.
Aray! Masakit. Sobra na si Wang Dalong at ang iba pa. Ang hirap. Tiisin mo. Tutulungan kita sa gamot. Ate, ang ganda mo. Parang diwata. Maganda ang sasabihin mo para masiyahan ang ate ko. Totoo ang sinabi ko. Gusto kong magsinungaling ng kalahati ako. Anong ginagawa mo? Ma'am, mali ako. Pasensya na at ang bait-bait mo sa akin. Ako. Lalo na't ang ganda-ganda mo. Kahit sinong lalaki, mapapatingin sa'yo. Ma'am, suntukin mo ako. Murahin mo ako. Ito ang sinabi mo. Gusto na siyang ipakapon ng misis niya. Pinakapon siya at nasiraan ng bait. Ma'am? Hindi mo ba ako maaawa? Para kang santo. Ako si Coco. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Ako, naaawa ako sa'yo. Ako... Sugatan na siya. Bakit pinapalo mo pa ng malakas ang sarili mo? Paano kung lumala pa? Hindi, ay Maylee. Paano ka maaawa sa kanya? Hindi lang asawa mo ang sinaktan niya. Nagmalasakit pa siya sa'yo. Karapat dapat kang patayin pero... Anong nangyari? Masakit na naman ba ang sugat? Ayos lang ako, pasensya na. Kung masakit, masakit. Huwag mo nang isipin. Tumayo ka na. Wag na, may iba talaga siyang balak. Sinadya niyang lumapit. Nagpanggap lang na sinuntok ang sarili ng 2 beses, tapos hindi mo siya pinaparusahan. Habang pinapalampas mo, lalo siyang mag-aabuso. Hindi mo ba alam yon? Ako, hindi mo ako pinapatawad. Naghihirap ako ng husto. Bakit ka katulad ng asawa ko? Ang kapal talaga ng mukha mo. Ate, walang lalaking makakapagpagalit sa'yo. Kapag ginulo ka, matatamaan siya ng kidlat. Ate, nagkamali ako. Patawarin mo ako, please. Ikaw, kapag ginawa mo ulit ito, hindi kita papansinin. Aray. Masakit na naman ang sugat. Ate, kaya kong maglingkod sa magandang babaeng tulad mo. Ano ba itong maliit na internal injury? Ano yan? Oh, tingnan natin kung matapang ka pa. Pahinga ka na. Ate, hayaan mo lang akong sumandal dyan. Sumandal lang at gagaan ang pakiramdam ko. Bah, hayop ka, ang yabang mo. Sa palagay mo, lahat ay katulad mo? Ate, pakiusap. Hayaan mo lang akong sumandal sa'yo. Hindi ako gagalaw kailanman. Ikaw, kung maglakas loob kang mag-isip ng masama, hindi kita papansinin mula ngayon. Ay, Maylee. Ano ang ginagawa mo? Nakahiga pa rin ako dito. Sino ang gumawa nito sa akin? Gusto mo talagang umasa siya sa'yo. Hindi pwede, hindi mo talaga siya magugustuhan, di ba? Ate, hindi lang ngayon na nararamdaman kong hindi na masakit ang sugat. Pakiramdam ko, may lakas ako. Diyos, hayaan mong buksan ko ang aking mga mata. Hayaan mong makita ko. Hayaan mong makita ko. May nagpilit ba sa kanya? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ang aking asawa ay nagtaksil sa akin ng napakadali. Dumating na rin sa wakas ang pera. May paraan pa si Panliang. Comatose na ang asawa ko ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko alam kung kailan ako iiwanan ng grupo ng walang-wala. Hindi ko alam. Kailangan nating maghanap ng paraan para mabawi ang kontrol sa grupo. Mukhang hindi ako mabubuhay nang wala siya kahit sandali lang. Asawa, naiintindihan mo ako kapag ginagawa ko ito, di ba? Binilhan kita ng yoga mat. Nababagot na ako sa'yo nitong nakalipas na 2 araw. Kapag may oras ka lang, pwede kang mag-yoga sa loob ng kwarto sa ospital. Salamat. Bakit mo ako hinahampas? Ate, tinawag kitang ate. Magalang ako sa'yo. Sa tingin mo, dapat kitang parusahan? Pero hindi mo rin ako dapat hampasin dito. Anong kinakatakot mo?
Wala namang ibang tao doon. Pero, Pero ano? para sa kontrol ng grupo, tiisin mo na lang. Hindi, wala. Ah, tama, ate. Binilhan din kita ng yoga suit. Napakaganda-ganda mo siguro kapag suot mo yan. Gusto mo bang isuot ko sa'yo? Ang ganda, papalitan ko. Huwag kang titingin-tingin. Ay Meili, alam mo ba ang ginagawa mo? Gaano na ba akong katagal nakahiga rito? Nakipag-ugnayan ka sa kalaban mo sa harap ko. Nasa isip mo pa ba ako? Kung magising ako, paano mo ito ipapaliwanag sa akin? Sinadya mo ba yon? Bakit ganito ang nakakahiya naman ng yoga suit na ito? Ate, hindi mo ba alam? Hindi ba ito ang pinakabagay sa'yo? Talaga? Totoo o hindi? Kailangan pa bang itanong yan? Ate, ang ganda-ganda mo talaga. Hindi ko na kaya. Tumigil ka, tumahimik ka. Kung titingin ka ngayon pabalik, magkukunwari akong walang nangyari. Pero kung mag-iisang hakbang ka pa ay Meili, hindi kita kailanman patatawarin. Hindi ko magagawa yon. Kailangan mong tumigil. Meili, mula sa unang sandaling nakita kita, nahulog na ako sa'yo. Gusto na kita talaga. Sinusumpa ko, makakasama kita, magkasama tayo magpakailanman. May asawa't anak na ako. Hindi ko kayang pagtaksilan ng pamilya ko. Ate, alam mo ba kung bakit mas gugustuhin ko pang mapalo noon kaysa umalis ka? Bakit? Dahil gusto kong makasama ka palagi kahit isang saglit lang. Ayokong mapalayo sa'yo. Pero, Kasalanan ko lahat ito. Ano man ang mangyari, basta't makakasama kita. Hindi ako mag-aatubili. hindi. Asawa, kailangan kong malampasan ang mahirap na panahong ito kasama si Pan Liang. Kasama ko siya para mabawi ko ang kontrol sa kumpanya. Maiintindihan mo ako, di ba? Ay Meili, ilang salita lang, mahuhumaling ka na. Tridor ka. Tinridor mo ang anak. Tinridor nito ang ating dating pagmamahalan. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong magtaksil at magpakababae sa harap ko. Hindi kita pakakawalan kailanman, bangkay, gisingin mo ako, gising. Gusto ko, mahal. Talagang asong lobo kang hindi mapakain. Mahal, magsaya tayo ngayon. Magsaya ka sa tabi ng asawa mo. Iyon ay magiging masaya. Gising, gising, papatayin ko ang mag-asawang hayop na ito. Anong unan ang ginagamit ng patay? Dalhin mo rito. 3 buwan. 3 buwan. Malandi ka sa araw, puro party sa gabi. Hindi mo man lang iniiwasan ako. Akala mo ba talaga wala na ako? Kapag ako'y nagising, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Hindi na ako makapaghintay. Halika na, mahal. Bilisan mo. Huwag, asawa. Bakit hindi? Nasa puso mo pa ba ang asawa mo? O hindi mo talaga ako mahal? Sige, kung ganon, aalis na ako. Huwag. Ako, buntis ako. Buntis ka na sa ating anak. Sige. Pero kapag nalaman ito ni Wang Dalong, gugutayin niya tayo. Anong gagawin natin? Huwag kang magpapahalata. Pero hindi ito magtatagal. May naisip ako. Pwedeng tapusin ng tuluyan. Paano? Anong solusyon? Huwag na lang nating gawin palagi. Patayin na lang natin siya. At mapupunta sa'yo lahat ng pera niya. 3 na tayong magkakasama. Masayang mamumuhay ng magkakasama. Gago, pinapatay niya ako.
Nakikipagtalik sa asawa ko. Gusto pa ng buhay ko. Pamilya niyong tatlo. Silang lang ko? Paano na silang lang ko? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang patayin nila ako. Sumigaw ka na. Bilisan mo, sumigaw ka. Sumigaw ka, patay na sila. Binili ko to sa ibang bansa ng mahal. Kaunti lang, sa drip. Ganun lang. Matagal mo na bang gustong patayin ang asawa ko? Anong asawa? Ex na yon. Pabigat lang siya sa paghiga dyan. Gusto mo bang paglingkuran siya habang buhay? Sige. Buhay pa naman siya gawin na natin. Hindi ba yon pagpatay? Mahal, mabait ka masyado? Sa tingin mo kung magising siya, mahinahon ba siya sa'yo? Nakalimutan mo na ang mga araw na ito. Anong ginawa natin sa harap niya? Ako? Mahal, patay na siya. Maaari na tayong magkasama ng matuwid. Pasensya. Hindi ko nagawa. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Sisihin mo ang asawa mo sa pagiging masyadong mabait. Sisihin mo ang sarili mo sa pagiging masyadong mayaman. Ako ang chairperson ng 4Cs Group. Gusto mo ba talagang mamatay sa kamay ng ganong klaseng kontrabida? Hindi ako papayag. Hindi talaga ako papayag. Tinanong ko ang doktor. Sabi ng doktor, gumagaling na ang kalagayan mo. Halos magising ka na, pero hindi kita bibigyan ng pagkakataong magising. Hindi lang basta gusto kitang mamatay. Gagawin kong patayin ka ng asawa mo mismo. Sa panahong iyon. Ang RV mo, ang pera mo, ang asawa mo ay akin na. Kumusta, mahal? Sino ang nagpasaya sa'yo? Pagbubutihan ko siya para sa'yo. Tumawag lang ang taga-singil ng utang. Nangungutang ka ba sa labas ng loan sharks? Mahal. Natalo ko lahat ng perang binigay mo sa negosyo ko. Ayokong maramdaman mo na basura lang ako na humihingi ng pera sa'yo. Gusto ko rin ng mas magandang buhay para sa'yo at sa mga anak natin. Naghahanap ako ng magandang proyekto, pero hindi ko inasahang maluloko pala ako ng matalik kong kapatid. Mahal. Bigyan mo ako ng 10 milyon pa. Pangako ko, babawiin ko ang pera ko. Okay? 10 milyon. Saan ako kukuha ng 10 milyon para sa'yo? Ni 10 milyon, wala nga akong 1,000 piso sa akin ngayon. Mahal, nagbibiro ka ba? Ikaw ang asawa ng pinakamayamang lalaki? Paano ka naman mawawala ng pera? Hindi ko magalaw ang pera ng 4Cs Group. Binibigyan nila ako ng 5 milyong piso kada buwan para sa baon. Wala nang dagdag kahit sentimo. Ilang beses na akong nakipagtalo sa kanila. Talagang ayaw nilang magbigay kahit kaunti. Anong magagawa ko? Matapat sa akin ang mga tao ko. Maliban sa iyo, puta. Gusto mo pa rin akong saktan gamit ang pera. Panaginip lang yan. Hindi ko inaasahan ito. Nangangalaga tayo ng isang bundok ng ginto. Pero kailangan pa ring maghirap. Mahal, okay lang. Kaya nating magtiis. Pero huwag nating hayaan ang bata ang magdusa. Asawa, paano mo makukuha ang pera mula sa 4Cs Group? Ay hindi, gusto ko lang makakuha ng pera. Ayokong maging mamamatay tao. Mrs. Malapit ka nang magpakita ng pagbubuntis mo. Hindi ko maitatago ang pagbubuntis kaysa maging sunod-sunuran. Mas mabuting kunin ang pagkakataon sa iyong mga kamay. Para sa kinabukasan at kaligayahan ng ating mga anak. Mahal, ito ay gamot pang matagalan, hindi mahahalata. Ay, Maylie. Talagang papatayin mo ang asawa mo? Makakatulog ka na kapag patay na ako. Mal. Pasensya na. Ayoko rin.
Wala rin akong magagawa. Ginagawa ko ito para matulungan ka. Mahal, magpapatawad ka sa akin, di ba? Tulungan mo ako. Ay, Meili, tumigil ka sa pagdadahilan. Huwag mong isiping mas mabuti kung mamatay ako. Liu Jingchuan, ano naman kung ikaw ang pinakamayaman? Hindi ba't patay pa rin siya? Hindi pa patay at pinatay siya ng sarili niyang babaeng may buhok. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Paahon ako. Pinatay ko ang mga itong mga taksil. Liu Jingchuan. Sa susunod mong buhay, huwag ka nang yumaman ulit. Kung hindi, ganyan lang lagi ang tulog mo kasama ang asawa mo. Ang sarap sa pakiramdam na ginagastos ang pera mo para bugbugin ang anak mo. Bastard, papatayin kita. Hindi. Nandyan na siya. Papatayin niya ako kapag nahanap niya ang karayom na yon. Hindi ako pwedeng mamatay. Kung mamamatay ako, ang sarap talaga ng buhay nitong mag-asawang hayop na to. Kamay na patay, gumalaw ka. Hindi ako pwedeng mamatay. Liu Jingchuan, bukas, ang pagkamatay mo ay kumalat na sa buong bansa at lahat ng pera mo ay magiging akin. Basang-basa ang mga kumot. Tapos na. Hayaan mo siyang malaman. Diyos, hindi mo ba ako bibigyan ng ganitong klaseng buhay? Nahulog ang karayom. Malay ba siya? Kung ganon ang sitwasyon, hindi na kita mapipigilan. Ikaw ba ang humugot ng karayom sa kamay ng tatay mo? Gago ka? Ayaw ni Daddy ng injection. Lang ang galing mo, talagang tunay na anak ng kanyang ama. Muntik ko nang makalimutan itong gagong ito. Paano mamamana ng anak ko ang 4Cs group kung kasama siya? Gayunpaman, malapit nang mamatay ang tatay mo. Nagdurusa ka rin dito sa mundo. Ako na ang bahala. Magkasama kayong mag-ama sa daan patungong impyerno. Dadalhin ka ng tito sa isang lugar para maglaro. Halika, maglaro tayo! Tito, anong ginagawa mo? Sabi ni Mommy. Delikado sa tabi ng bintana. Hindi pwedeng pumunta silang lang. Bitawan mo ako. Tama, delikado. Para isipin ng iba na ikaw ang malikot at nadulas. Nahulog. Wala akong kinalaman dyan. Walang duda sa isip ko. Panlyang. Gago ka. Bitawan mo ang anak ko. Diyos, nagmamakaawa ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Pakinggan mo ako. Gusto kong iligtas ang anak ko. Gusto kong iligtas silang lang, Tito. Wag mo akong itatapon. Natatakot ako. Natatakot? Okay lang yan. Maya-maya hindi ka na matatakot pag bumagsak ka ng biglaan. Gago, bitawan mo ang anak ko. Diyos ko, bakit ang unfair mo? Kung hindi mo ako papatayin. Bakit mo ako pinapanood dito sa mga kaaway ko? Sasaktan ang anak ko. Bakit? Bakit ba? Inosente siya. Gisingin mo ako. Hayaan mong magising ako. Gusto kong iligtas ang anak ko. Tara na. Panliang, anong ginagawa mo? Ay, Meili. Nakikita mo. Ito ang lalaking gusto mo. Hindi lang ako ang nasaktan. Gusto pang sakta ng anak natin? Hanggang ngayon, maaari bang magising ka ng kaunti? Mahal, makinig ka muna sa paliwanag ko. Panliang, binabalaan kita. Huwag mong galawin ang anak ko. Makikipag-away ako sa'yo. Mahal, hindi ba't gusto ko rin siyang turuan? Bukod pa riyan, hindi ba't ako rin ang stepfather ng bata? Okay lang naman natakutin siya ng kaunti at anak mo siya. Bakit ko naman gagawin yon sa kanya, di ba? Wala akong ganon. At ngayon naman, mahal, tingnan mo siya. Ang lakas ng loob magdahilan sa harap mo. Hindi ko alam kung paano siya tinuruan ng ama niya noon. Bukod pa riyan, mahal, hindi ba't para sa ikabubuti niya naturuan ko siya?
Kung hindi lang dahil sa'yo, bakit ko pa siya tuturuan? At ako pa ang sinisisi mo? Nakakalungkot naman. Mahal, pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Mahal, alam kong nagkamali talaga ako. Patawarin mo ako. Ay Meili, bingit bulag ka. Nakita mo na mismo. Ayaw mong maniwala. Ayaw mong pakinggan ang sarili mong anak. Ang dali mong makinig sa mga kasinungalingan ng gagong ito. Ulo mo kinain ng aso, ano? Tawagin mo nga ang asawa mo, pakinggan ko. Mahal. Eh di tawagin ako ng anak mo ng tatay. Anak, si Uncle Pandyang ang magiging ama mo, tawagin mo ng tatay. Ayoko ng chairman ng si High Group ang maging tatay ko. Hindi siya tatay ko. Ang tigas ng mukha mo. Mahal, lumabas ka muna. Ako na ang bahala sa kanya. Ma, wag kang aalis, masamang tao siya. Ay Meili, huwag kang aalis, bumalik ka. Aalis ka na. Wala nang pag-asa ang anak. Ay Meili, bumalik ka, lingon ka. Natatakot ang anak. Umiiyak ba siya? Ay Meili, nakikiusap ako, lingon ka. Ay Meili, galit ako sa'yo. Putang ina mo, mamamatay ka. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa iyo ngayon. Sige. Huwag kang matakot anak, ililigtas ka ng tatay mo. Ililigtas ka talaga ng tatay mo. Gising ka. Paano ka nagising? Gago, bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Nagising nga siya. Kapag nalaman niya ang ginawa ko, mamamatay ako ng hindi kumpleto ang katawan. Anong gagawin ko? Tatay, nagising ka na rin. Muntik na akong mahuli. Gising na si nanay at tatay. Di ko na kailangang ituring na tatay ang isang masamang tao. Mahal, gising ka na. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? May nararamdaman ka bang hindi komportable? Ngayon ko lang nalaman na natatakot pala ako. Pinagising ako ng Diyos. Para lang kayong mga asong lalaki't babae ang aking puksain. Ay, 3 buwan akong nakatulog. Sobrang mahina. Ngayon, wala akong magawa. Kapag nahayag na alam ko ang kanilang pangangaliwa, tiyak na papatayin nila ako. Kailangan nating panatilihin sila. Asawa. Naalala ko parang nabangga ako ng kotse. Tapos, wala na akong maalala. Matagal ba akong nakatulog? Mahal, 3 buwan kang nakatulog. Sa panahong iyon, araw-araw akong nagbabantay. Araw-araw na nagdarasal para sa iyo. Nagising ka rin. Ayos lang, asawa. Di ba ako handa? Asawa? Sino yan? Tatay, masamang tao yan. Muntik na niya akong itapon sa bintana. Karapat-dapat ba siya? Mr. Liu, nagbibiro lang ako sa bata. Ang asawa kong si Pan Liang ay hindi ganong klaseng tao. Siguro silang lang ang malikot. Kaya siya pinagalitan ni Pan Liang. Sinadya niyang magsabi ng masama tungkol kay Pan Liang. Lang mag-sorry ka agad kay Tito Pan. Dad, hindi ako nagsisinungaling, isilang lang. Hindi mo na inaamin ang mga pagkakamali mo. Galit si nanay. Ang matanda ang sinisisi sa bata dahil masama. Silang lang ay bata pa. Kailangan ng pagdidisiplina. Lagi mo siyang pinoprotektahan. Mali ang pagkakaintindi ko, ate. Kagigising lang ni Mr. Liu. Ikaw at si Mr. Liu ay tiyak na maraming pag-uusapan. Ilalabas ko muna silang lang para maglaro. Hindi ako... Asawa. Miss na miss kita. Noong ikaw ay nasa koma, nasasaktan ako. Buti na lang si Pan Liang ang nagpapalakas ng loob ko at nag-aalaga sa'yo para sa akin. Kung hindi ko talaga alam kung makakayanan ko hanggang sa ikaw ay magising. Siya ang nag-aalaga sa akin. Si Wang Dalong? Nasaan si Wang Dalong? Bakit wala siya rito? Gusto kong makita iyon. May respeto pa ba siya sa akin bilang chairperson? Mahal, anong hinahanap mo? Cellphone ko. Nasaan na yung cellphone ko? Nasa kotse siguro yan. Hanapin ko para sa'yo. Sa wakas, di na ako pinaghinalaan ng dalawang to. Hintayin mong makuha ang cellphone. Hintayin si Wang Dalong. Malapit na ang katapusan mo. Paano kung di nahalata ng asawa mo? Susunod yan sa lahat ng sasabihin ko. Gagawin niya lahat ng gusto ko. Duda ka pa ba?
Di ako masaya na di siya nahalata. Kailangan bang mahalata para maging masaya? Medyo masyadong madali. Parang di ako mapalagay sa sobrang dali. Sabi nila, may pakiramdam daw ang mga taong nasa vegetative state. Baka napansin na niya, nahuli na tayo. Totoo ba? Kahit isa sa 10,000 pagkakataon lang. Di tayo pwedeng magsugal. Kasi kung matalo tayo sa pustahan, wala na tayo. Anong gagawin natin? Bago malaman ng kahit na sino na gising na siya, gawin na natin palagi. Baliw ka ba? Akala mo ba biro lang ang titulong hari ng impyernong walang emosyon? Kapag nalaman niya, mamamatay tayong lahat. Isang taong kasing puwersa ng asawa mo, paano ka naging ganito kadaling maniwala sa sinasabi namin? Isang lalaking may ganoong katalino at karanasan, kaya nating itatag ang Four Seas Group. Kung bakit niya ginawa yon, nagpapanggap lang. Pero kung maghinala siya sa kanyang kapangyarihan, makakapag-usap pa ba tayo ng ganito? Nakalimutan mo na ilang buwan siyang nasa malalang koma. Humina ang katawan niya. Ang dahilan kung bakit siya nagpapanggap sa atin, nag-aantay lang siyang gumaling ang katawan niya. Kapag gumaling na siya, tapos na tayo. Mahal! Kahit hindi ka niya paghinalaan, kailangan din siyang mamatay. Huwag mong kakalimutan, dadalhin mo ang anak ko. Kapag nalaman niya, ano ang mangyayari? Hindi pwedeng malaman niya. Kaya, kailangan nating gawin ito. Ang botong ito, gagawin natin ngayong gabi. Kunin siya at ang anak niyang si Liu Lang, patayin ng sabay. Gusto mo pa ring saktan ng anak ko? Sinasabi ko sa'yo, hindi talaga. Mahal, talaga bang sa tingin mo kami ang pumatay kay Liu Jingchuan? Ang anak niyang si Liu Lang, maaari ba siyang maging mabuting bata sa tabi natin? Tumanda na siya, may sarili ng pag-iisip. Pagkalipas ng maraming taon, lumaki na siya. Tiyak na tatanggapin ang Four Seas Group. Maghintay hanggang sa panahong iyon, aalisin niya tayong lahat at ang ating mga anak. Kaya, pagkatapos suportahan ang ating mga anak na umangat sa tuktok, mana sa Four Seas Group. Pero silang lang ay sarili ko ring anak. Asawa, yung bata ba sa tiyan mo? Hindi ba ito sarili mong laman at dugo? Maaari bang ang buhay nating tatlo ay murang buhay? Anak, huwag mo akong pilitin. Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo akong pilitin. Asawa, kung hindi mo bubunutin ang ugat, muling tutubo yan sa hangin ng tagsibol. Dahil tinapakan na natin ang unang hakbang, ito na lang ang resulta. Kaya huwag mag-atubiling gawin ito. Asawa? Sumasang-ayon ka? Pagkatapos, tawagan mo ang mga tao ngayon? Palibutan ang ward. Walang sino mang makakalapit. Liu Jingchuan, ngayon ko lang nakita kung paano ka tumakbo. Sinabihan ako ni Mama at Papa na pumasok at kausapin ka. Papa, may 2 bodyguard sa pintuan. Mukhang napakabagsik. Huwag pa papasukin ang doktor sa ward. Ay, Mail, may binabantay ka sa pintuan. Sinusubukan akong ikulong dito sa bahay. Hindi ayaw nila akong ikulong dito sa bahay, kundi para ako'y alisin. Lang. Ikaw ang magbukas ng pinto. Sige. Hindi mabuksan ni Papa. Eh pagbalik ni Mama natin buksan. Sige. Mukhang hindi pa sapat ang ilang salita para mapanatag sila. Kaya nagmamadali silang alisin ako. Ang prioridad ngayon, bago nila gawin iyon, ay maghanap ng paraan para mailigtas ang sarili. Pero nakakulong ako rito, walang magawa. Paano ko maililigtas ang sarili ko? Papa, hindi talaga ako nagsinungaling ngayon. Yung masamang tiyuhin na yon, gusto talaga akong itapon sa bintana. Kapag nandito si Mama, napakabait niya sa akin. Binibilhan ako ng masarap at nakakatuwang bagay. Pero kapag wala si Mama, suntok at mura lang ang inaabot ko. Lang. Naapi ka. Naniniwala lang si Nanay sa mga masasamang tiyo. Hindi ako naniniwala kay Lang. Binugbog ako ng masamang tiyo at nagdugo ang ilong ko at kinurot ang braso ko. Pero sinabi niya sa nanay niya na nahulog ako sa hagdan. Naniniwala si Nanay sa masamang tiyo. Mga asong lalaki at babae, puputulin ko kayo sa piraso. Hindi, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Lang. Pangako sa'yo ng tatay mo,
Hindi ka na muling sasaktan ng sino man. Kung may mga has na saktan ka, talagang puputulin ko siya sa piraso. Tay, naniniwala ka ba kay Lang? Naniniwala ang tatay sa'yo. Pero hindi rin naniwala ang tatay. Tinapon ako sa bintana ng masamang tsoko. Naniniwala ang tatay mo sa'yo, Lang. Pero napaka-komplikadong bagay ang ipaliwanag. Talagang magbibigay ang tatay ng paliwanag sa hinaharap. Anong palapag ang nasa labas, Lang? Tay, pangalawang palapag ito. Ang ganda ng pangalawang palapag. Binigyan pa rin ako ng Diyos ng paraan para mabuhay. Tatlong buwan na itong hindi gumagalaw. Napakahina ng katawan ko. Ilang hakbang pa lang, pagod na ako at parang mahihiga na. Kung ganito pa rin ang mangyayari, baka himatayin ako bago pa makarating sa bintana. Hindi para sa sarili mo, para kay Lang. Mamamatay din ako. Lang. May ipagagawa sa'yo si tatay. Kapag nakatulog si tatay mamaya, dapat mong gisingin si tatay. Kung hindi mo magising, kagatin mo na lang ang kamay ni tatay. Naririnig mo ba ako? Masakit kung kakagatin ang mga daliri. Hindi ko kakagatin si tatay. Kung nakatulog si tatay, baka hindi na ako magising muli. Ayaw mong maging katulad ng dati si tatay, di ba? Na nakahiga lang sa kamahabang buhay. Ayoko. Mabuting bata ka lang. Paano kung makatulog si tatay? Siguraduhin mong gigisingin mo si tatay, ha? Tatay, gising na. Hindi makatulog si tatay. Tulog na si tatay. Hindi ka na magigising. Tatay, gising na. Kung hindi ka magigising, kagatin mo lang ang kamay ni tatay. Naririnig mo ba ako? Tatay, gising ka na rin. Natakot ako sa'yo. Mabuting anak silang lang. Gusto kang purihin ni tatay. Gabi na. Ngayon, walang pumasok sa ward, di ba? May doktor at 2 nurse na gustong pumasok sa ward para mag-rounds. Pinigilan namin sila. Magaling. Ito ang premyo mo. Bantayan mo ito para sa akin. Kahit langaw, huwag papapasukin. Pagkatapos ng event, hindi magiging maayos ang lahat kung wala ka. Gusto tumakas ni Liu Jingchuan? Nandyan si Liu Jingchuan. Tatakbo yan, hulihin mo. Hoy, wag kang mapatay. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Kung makatakas si Liu Jingchuan, pareho tayong mamamatay. May tao. Sir, ayos ka lang po ba? Bigyan mo ako ng telepono. Nasugatan ka po, ipapagawa muna natin yan. Bigyan mo ako ng telepono. Gusto kong tumawag. Talong, dalhin mo ang mga tao mo. Pumunta ka agad sa ospital. Tumigil ka, sabi ng babae. Walang pinapayagang lumapit sa ward. Umalis ka na agad. Kung hindi, huwag kang magalit kung magaspang kami sa'yo. Walang anuman. Asong yan. Ipakita mo nga sa akin. Ang dami ninyo. Hindi rin kami takot. Lalaban ako sa inyo. Sige. Chairperson. Nawawala ang chairperson. Nandito ako. Si Ai Meili ay naglakas loob na magtaksil sa'yo. Naglagay ng sombrero sa'yo. Chairperson, papatayin ko na ngayon ang mag-asawang yang parang aso. Balik. Chairperson, hindi ka pwedeng maging maawain sa mga taksil. Shenjiang, aksidente sa sasakyan. Kaya kong gawin sa mag-asawang yon, tahimik na maglaho. Gawing maglaho.
Hindi ba't napakamura naman para sa kanila habang nasa koma? Naisip ko na ang hindi mabilang na paraan para paghandaan sila. Ngayon, ako mismo ang gagawa nito. Chairperson, matagal na kitang hindi nakikitang kumilos ng personal. Magkakamalasin ang mag-asawang parang asong yon. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa kabit. Chairperson, ito lahat ng impormasyong inimbestigahan ko tungkol sa kabit. Nasaan siya ngayon? Pupunta siya ngayon sa bahay mo para mag-impake. Magsisitakas na siya. Mag-asawa ay parang mga ibon sa iisang gubat. Kapag may sakuna, hiwa-hiwalay na lumilipad. Ngayon, gusto kong mag-away ang mag-asawang itong parang aso. Bayaw, gising ka na rin sa wakas. Hindi mo alam kung gaano kami nag-aalala ng mga magulang ko sa'yo. Ginoong Leo, nag-aalala rin po ako sa inyo. Nakikita mo bang pumayat ako? Manugang, kami, araw-araw akong bumibisita sa ospital para sa'yo. Nakita kitang nakahandusay na walang kibo sa kama ng ospital. Parang dinudurog ang puso namin. Ilang buwan akong nakatulala pero wala akong nakitang pagdalaw mula sa inyo. Nahihiya ka pang sabihing nagmamalasakit ka sa akin. Bah, Manugang, ngayon ka lang tumawag? Naaksidente ako at napakatagal na nawalan ng malay. Ganun ba kabilis gumising? Lahat yon ay dahil sa maalaga at masinop na pag-aasikaso ni Maylee. Maylee, ikaw ang buhay ko. Pagkatapos mong magkasakit, umiiyak siya ng umiiyak araw-araw. Buti na lang at nagbunga ang kanyang pagsisikap. Napakatagal na nag-alaga sa akin si Maylee. Napakahirap talaga ng pinagdaanan niya. Kaya bibigyan ko siya ng isang maliit na sorpresa. Pagbibigyan ko siya ng husto. Bayaw, bibigyan mo ba ng sorpresa ang kapatid ko? Anong klaseng sorpresa yon? Ambisyosa si Maylee sa kanyang karera. Matagal na niyang gustong magtayo ng kumpanya. Ginoong Liu, hindi naman siguro kumpanya ang ibibigay mo sa kanya, di ba? Manugang, totoo ba ang sinabi niya? Magkano ang halaga ng kumpanyang ito? Nakakainis bang magtanong? Sabi ko sorpresa ito. Masasabi mo bang sorpresa yon? Huwag nang magtanong, huwag nang magtanong. Ang laking sorpresa. Hindi pa pwedeng ibunyag. Naintindihan? Naintindihan? Hindi namin itatanong ang hindi dapat itanong. Salamat sa inyong pangunawa at kooperasyon. Pagdating ng tamang panahon, bibigyan ko ang bawat isa ng malaking pulang sobre na may 1 milyon. Kaunting pasasalamat lang. 1 milyon? G. Liu, totoo ba ang sinabi ninyo? Ang ating chairman ay ang presidente ng C-High Group. Maaari ba kitang lokohin? Ibig sabihin, sa halaga ng aking bayaw, 1 milyon lang yan. Parang ambon lang. Hoy, bayaw, o pupunta na kami ngayon sa bahay ninyo. Hindi na ako makapaghintay na makita ang sorpresa ninyo para sa ate ko. Heto na tayo. Amy, mag-uumpisa na ang palabas. Handa ka na ba? Dahan-dahan tayo pag-akyat mamaya. Pero huwag nating papansinin. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi kami mag-iingay. Tinanggal ko na ang sapatos ko para walang ingay kapag naglakad. Tara na ngayon. Sandali lang ako, buksan mo na ang video. Gusto kong kunan ng video si ate at ni kuya at i-record lahat. Tara na. Anong ginagawa ng asawa ko? Tiyak na maghihiganti sa atin si Liu Jingchuan pagising niya. Bilisan natin, kumuha ng mga mahahalagang bagay at pera at tumakas na tayo. Marami sigurong mamahaling relo si Liu Jingchuan. Nasaan ang mga titulo ng lupa? Nasa kahong kahoy sa loob ng aparador. Yaman na yaman! Ito na ang mga ito. Hindi na ako mag-aalala sa buong buhay ko.
Pan Liang, ito ang silid-tulugan ng chairman at ng kanyang asawa. Anong ginagawa mo rito? O mayroon ba kayong dalawang itinatagong sikreto? Ay Meili, napakabait ko sa'yo. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Binigyan mo ako ng sungay. Ang galing-galing mo. Mahal, wala akong ginawa. Ate, bakit mo pinaakyat ng kwarto ng bayaw mo ang ibang lalaki? Nalilito ka ba? Beauty, may malaking pagkakamali yata, di ba? Magsorry ka sa manugang ko. Kapag hindi ka pinatawad ni Jing Chuan, papatayin kita. Ako, gusto ko lang pasalamatan si Pan Liang, kaya inimbita ko siyang kumain. At nabuhusan ng red wine ang kanyang shirt, kaya ko siya pinaakyat para magpalit ng damit. Ako ang nagkakamali. Pagkakamali lang yon. Talagang pagkakamali lang yon. Hindi ba ito gamit ko? Chairman, ito ba? Takot na mahayag ang kalokohan nyo? Gusto mong tumakas kasama ang pera? Ang bait-bait sa'yo ni Jing Chuan. Talagang may ginawa kang mali sa kanya. Papatayin kita. Hindi. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Paano mo magagawa na ipagkanulo ako? Ganun ba? Siguro siya nga kapag dinala mo siya para magpalit ng damit, perang-pera ang lalaking ito, maling hangarin. Ganun ba, asawa? Kaya pa itong gawin. Asawa? O kilala mo ako, yun ang sinabi mo. Ang lakas ng loob na hawakan ng bayaw ko. Papatayin kita. Hayop ka. Muntik nang magdusa ng walang katarungan si Meili. Lahat patayin siya ngayon. Huwag kayong mag-away, huwag kayong mag-away. Tigil na. Madam, bakit pinoprotektahan mo pa ang isang magnanakaw? Ako, kalokohan. Paano magagawa ng asawa ko na protektahan ang isang magnanakaw? Siguro gusto niyang parusahan ang walang utang na loob na ito gamit ang sarili niyang kamay. Hindi ba, asawa? Hindi ko pa nakita na ginawa mismo ng Ale yon. Sobrang inaasam ko yon. Ate, anong ginagawa mo pa? Suntukin mo na siya. Pinagpapatay ni Meili. Pinagmalupitan ni Meili. Suntukin mo ng malakas. Ale, suntukin mo siya. Baka masaktan lang ang kamay ko. Heto, may dala akong mga gamit para sa'yo. Pan Liang, pasensya na. Kung hindi kita sasaktan, maghihinala sila. Kaya pansamantala lang kitang pagdurusahin ngayon. Mahal, bakit may hawak kang baseball bat? Ang kapal ng mukha niyang hawakan ang mga gamit ko. Pinatay ko siya, siyempre. Mahal, huwag. Mahal, ipinagtatanggol mo pa ang magnanakaw? Mahal, kung pumatay ka, makukulong ka. Ayokong makulong ka. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Itong batang ito pagnanakaw. Sinasadya pang manakit ng tao. Paglaban sa sarili lang ang pagpatay ng chairperson. Walang magiging problema talaga. Mahal. Baka mas mabuting huwag na lang tayong pumatay. Pakawalan na lang natin siya, pwede ba? Ayaw mo lang siyang mamatay. Ayoko lang magkaroon ka ng problema. Sige, bihira ka lang mag-isip ng ganyan para sa akin. Kung ganon, balin ko na lang ang isang kamay niya para magsilbing aral sa kanya. Totoo ba yan? Kailan ba kita niloko? Pero ikaw mismo ang gagawa. Hindi na, mahal. Baka magkaroon ako ng bangungot sa gabi. Chairman, itong binibini. Mabait ang puso. Hindi ko kaya. Naiintindihan ko. Bakit hindi mo na lang ipagawa sa mga tauhan mo? Paubaya mo sa mga tauhan mo na putulin siya sa 8 piraso. Itapon sa ilog para pakainin ng mga isda. Para hindi na mahirapan ang binibini. Ayos, magandang ideya yan. Gusto ko yan. Ano sa tingin mo? Ganon din ang tingin ko. Napakabait ni Meili. Madaling mapagsamantalahan. Ate, mayaman kang dalaga ka. Dapat kang maging mahigpit.
Ang bait-bait sa'yo ni Jing Chuan, dapat mong pasalamatan ng mabuti. Huwag mo akong patayin. Ayaw kong mamatay. Suntukin mo ako. Balihin ang kamay ko. Ayaw kong mamatay. Balihin ang kamay ko. Kung may sisihin ka, ikaw ang may kasalanan. Ang isip mo nakafocus sa chairman, huwag kang mag-alala. Babalikan kita nitong pamalo. Siguradong hindi masakit. Bata! Mura na yan para sa'yo. Hindi. Natatakot na umihi ang bayaw. Napakaduwag naman nito. Mahal, sa tingin ko tama ka. Hindi ka dapat magpaawa sa masasamang tao. Ako na ang magpaparusa sa kanya. Ako na ang bahala. Mahal, bakit hindi mo na lang kalimutan? Baka magkaroon ka ng bangungot. Kaya ko. Huwag mong pilitin ang asawa mong mahirapan. Kaya ko. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ginang, ang gaan-gaan ng ginawa ninyo. May problema ba? Huwag kang makialam. Ganun ba, mahal? Hindi ganon. Ikaw huwag mo akong sisihin. Maylie, anong nangyari sa'yo? O sige, bakit ka sumuka? Wala na yon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano magiging buntis si Maylie? Oo. Nagsasalita lang ako ng kung ano-ano. Ito talaga ay senyales ng pagdadalang tao. Ang ginang ay hindi pa talaga buntis. Mukhang hindi pa kalakihan ng buwan. 4 na buwang nawalan ng malay ang chairperson. Kaninong anak ito? Wala ka bang ipapaliwanag? Mahal, wala ako niyan. Buntis siya sa'yo. Nasa koma ako ng ilang buwan at nakabuntis ako. Niloloko mo ba ako? Sa kanya ba yung hayop na yan? Ay, Maylie. Naghihingalo ako sa kama ko sa ospital. Abala ka sa paglolo ko sa akin sa labas. Mukhang masyado pa akong mabait sa'yo. Mahal. Talagang buntis ako sa anak mo. Magpatuloy ka sa paggawa ng kwento. Mahal, sabi ng doktor, baka hindi ka na magising. Magigising ka lang kung ma-stimulate ka ng mundo sa labas. Nandito ako para i-stimulate ka. Kaya naisip ko, hindi ko inaasahang magre-react ka. Kaya gagawin ko. Eksakto! Kaya kong patunayan yan. Wang Dalong, opo, tawagan mo ang doktor. Opo. Kung mapatunayan kong nagsisinungaling ka, patay kayong dalawa. Nakakonek ang telepono ng chairman. Hello, Doc. May itatanong ako sa'yo. Ano? Baka buntis siya ng anak ko. Liu Jingchuan, ang tagal mo nang nasa koma. Lagi kong ginagawa ang lahat para alagaan ka, para magising ka, hanggang sa ginawa ko tong ganitong bagay. Ang lakas ng loob mong pagdudahan ako? Hindi kita papansinin, ha? Malinaw na naipaliwanag ni Mr. Liu ang hindi pagkakaunawaan. Naibayad mo na ba yung 1 milyon na ipinangako mo sa amin? Nagalit si Maylie sa akin. Ako ang magdedesisyon para bumawi sa kanya. Ililipat ko sa kanya ang isang kumpanyang nagkakahalaga ng 500 milyon. Kapag natapos na ang paglilipat ng kumpanya, siya na ang maglilipat ng pera sa inyo. Bayaw, talaga bang ibibigay mo yan sa ate ko? Kumpanyang nagkakahalaga ng 500 milyon? Diyos ko, sobrang saya ni Maylie. Bakit wala akong mahanap na ganyan kabuting boyfriend? Makikita mo, nagsisimula pa lang ang palabas. Chairperson, yung doktor na gusto mo, nasa daan na. Yung dala nilang equipment, kayang i-detect ang bata sa tiyan ni Mrs. Magkadugo ba kayo? Si Mr. Mo, hindi pa rin naniniwala sa kapatid ko. Kailangan kong malaman. Kanino ba talaga ang bata sa tiyan ng kapatid ko? Ate, kanino ba talaga ang bata sa tiyan mo? Siyempre, sa mister ko. Nakakasunog ng kilay. Nagsinungaling ka sa akin. Sasabihin ko sa'yo, nagpahanap ng doktor si Mr. Mo para ikay i-check. May dala silang equipment. Kayang i-detect ang bata sa tiyan mo. Kanya ba talaga? Ano? Ang bata sa tiyan mo talagang sa Mr. Mo. Sabihin mo. Ay, hindi. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ay, Maylie, nalilito ka ba? Kuya, ano na ang gagawin natin ngayon?
Ano pa bang magagawa natin? Tumakas. Mahal, bakit ka nandito? Honey, si Liu Jingchuan nagdududa pa rin sa akin. Gusto pa niyang magpa-check para malaman kung kaninong bata ang nasa tiyan ko. Ano ang gagawin ko? Ate, nalaman ni Mr. na tumakas ka. Nahanap pa ang lokasyon mo. May dala-dala na siyang tao papunta rito. Dumating na si Mr. Liu Jingchuan. Ano ang gagawin natin? Ano pa bang magagawa natin? Kung talagang ma-check nila, wala na tayong magagawa kundi maghintay na mamatay. Bakit hindi na lang tayo tumakbo? Mayaman at makapangyarihan si Liu Jingchuan. Sa tingin mo makakatakas tayo? Dito na lang ba tayo mamamatay? May naisip ako. Paano? Ipalaglag ang bata. Bakit ka napakalupit? Ito ang ating anak. Mahal, ginagawa ko ito para sa ikabubuti natin. Isipin mo, wag na nating pag-usapan kung maililigtas ang bata o hindi. Pareho tayong mapapahamak. Bukod pa riyan, may pamilya ka. Sa palagay mo, hahayaan niya sila? Asawa, bata pa tayo. Pagkatapos ma-abort ang bata, mabubuhay pa tayo. Magkakaroon tayo ng iba pang anak kapag dumating ang panahon. Sa palagay mo, baboy ba siya? Mahal, alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto ngayon. Asawa, nandito si Liu Jingchuan. Wala tayong oras para saktan ang mga bata. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Oo, kaya ko. Ikaw! Panlang sinuntok mo ako, anong lakas ng loob mong suntukin ako? Mahal, inililigtas ko ang buhay mo. Tulad ng pagbalibag mo sa braso ko kanina, hindi rin kita kinagagalitan. Inililigtas ko tayo sa pagpapalaglag sa ating sanggol ngayon. Asawa, tumigil ka sa pagsuntok. Masakit ang tiyan ko. Asawa, tiisin mo ako. Magiging maayos din ito. Ay Maylie, nakipagsabuatan ka sa isang nangangalunyanon. Sinusubukan mong saktan ang anak ko. Ngayon, binali mo ang kamay niya, pinapaagaw niya ang anak mo. Anong pakiramdam? Ay Maylie, sayang ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Ibibigay ko pa sa'yo ang kumpanyang nagkakahalaga ng 500 milyon. At itong lalaking to ang kasama mo? Karapat-dapat ka ba sa akin? Asawa, wala akong ginawa. Nandyan na ang katotohanan sa harap mo. Itatangi mo pa ba? O dinukot ka ba ni Panliang? Oh, dinakip ako ni Panliang. Binali ko ang kamay niya kanina. May galit siya, kaya nila ako itinali at pinapaagaw niya ang anak ko. Ano? Nawala ang anak natin. Asawa ang anak natin. Ang kahabag-habag kong anak, hindi pa man napapanganak. Ipinatigil. Asawa, gusto ko nang umuwi. Ang paghihiganti sa pagkamatay ng bata ay hindi mapapatawad. Mahal. Nawala niya ang anak natin. Gagamitin ko ang buhay niya para bayaran ang utang ng aking anak. Halika, hulihin mo ako. Sab mo, bubuhayin kong balatan, tapos ipapasingaw pa. Huwag mo akong patayin. Miss, sa tingin mo ba dapat siyang mamatay? Akala ni Liu Jingchuan, si Panliang ang pumatay sa anak niya. Kung ako ngayon ang magmamagandang loob para kay Panliang, tiyak na iisipin niyang may relasyon tayo. Paano ko maililigtas ang buhay ni Panliang? Mahal. Karapat-dapat siya. Ay Maylie, ikaw na babaeng ahas ka. Bel. Karapat-dapat siyang mamatay. Pero sa tingin ko, mas pipiliin niyang mabuhay kaysa mamatay. Ay Maylie, talagang gusto mong iligtas ang buhay ng iyong kabit. Baka hindi mo alam. Sana mailigtas mo rin ang buhay niya. Bakit mas mabuti pang mamatay ang asawa ko? Tinadyakan niya ang anak natin. O kaya'y baliin ang isa sa mga binti niya? Hindi pwede. Napakamura para sa kanya. Nawala niya ang anak natin. Gusto kong mawalan din siya ng mga magiging anak. Miss, ikaw ang bumasag sa kanyang ikalawang paa. Ma'am, ito rin ang pamalo. Garantisadong madaling gamitin. Ay Maylie, kung maglakas loob ka, ako ay... Pinagpalaglag mo ang anak ko. Karapat-dapat kang mamatay. Mahal,
Hintayin mong makuha ko ang 500 milyon na kumpanya. Kukuha ako ng pinakamagaling na medical team para gamutin ka. Magtiis ka muna. Mile, nakaganti na tayo. Kanina mo lang sinabi na ibibigay mo sa akin ang kumpanyang nagkakahalaga ng 500 milyon. Tama ba? Wala na ang anak natin. Gusto kong magtrabaho. Kalimutan na natin ang malungkot na bagay na ito. Mahal, naniniwala ako sa'yo. Babalik na ako para ihanda ang kontrata. May kung ano sa pagitan ni na Ai Mei Lee at Panliang. Hintayin nating umalis si Ai Mei Lee. Hulihin ninyo para sa akin si Panliang. Bahala kayo sa paraan ninyo. Kailangang mapabuka ang bibig niya. Huwag kang mag-alala, boss. Sa mga kamay ko, walang makapagkukubli ng lihim. Mahal, iniwan nila ako. Tawagan mo ako ngayon at dalhin mo ako sa ospital. Hinihinalaan pa rin ako ni Liu Jingchuan. Dadalhin ka nila. Pahihirapan ka. Pipilitin kang magsabi ng totoo. Talagang papatayin ako ng mga gago na to? Mahal ang sikreto nating dalawa? Huwag mong hahayaang malaman ni Liu Jingchuan. Mahal, huwag kang mag-alala. Itatago ko yan. Huwag kang magsasabi ng kahit ano. Totoo nga, ang patay lang ang hindi makapagsasalita. Ay, Meili, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ahas kang babae. Anong gusto mo? Ahas ang puso ko? Kailangan mong mamatay. Kung hindi mo sinaktan ng malubha si Liu Jingchuan, kung hindi mo ako niligawan, ako na ngayon ang asawa ng mataas na opisyal. Sinira mo ang lahat para sa akin. Karapat dapat kang mamatay. Bah, ay Meili, akala mo ba mabuting tao ka? Kung hindi dahil sa pagiging malandi mo, maloloko kaya kita. Hindi na mahalaga ngayon kung ano ang tama o mali. Gusto ko lang na mamatay ka. Kahit multo na ako, hindi kita palalampasin. Pwede ka bang umupo? Nakabitin ka. Nabulag ang mga mata ko sa'yo. Nag-aalala rin ako kung mahuli si Meili, edi Bayaw, tungkol sa ate ko, uwi muna ako para gumawa ng kasunduan para sa paglipat ng kumpanya. Nasa likuran ng ate mo. Gagawa muna ako ng kasunduan. Umupo ka muna. Bayaw, trabaho mo muna. Huwag kang mag-alala sa amin. Sa hinaharap, yayaman din ako. Gusto kong bilhan ako ng ate ko ng kotse at bahay. Hintayin mong ibigay sa akin ni Meili ang milyon na yon. Milyonaryo na ako. gumaganda na rin ang aming matandang pamilyang Ai. Ate, malapit ka nang maging bilyonaryo. Meili, sabi ni Giliu gusto kong ilipat sa'yo ang kumpanyang nagkakahalaga ng 500 milyon. Nakapaghanda na ng kontrata ngayon. Hindi ka na magiging boss lady sa hinaharap. Boss ka na mismo, totoo ba? Meili, totoo yan, Meili. May pag-uusapan tayo. Pagkatapos ilipat sa'yo ng bayo mo ang kumpanya, pwede bang gawin mo akong maliit na leader? Hindi naman ako naghahangad ng masyado. Manager lang, okay na. Meili, pwede akong maging assistant mo. Sige, pag naako ko na ang kumpanya, gagawin ko kayong lahat na leader. Bagamat marami akong nawala, pero nakuha ko naman ang isang kumpanya. Maganda pa rin ang kinahinatnan. Ay, Meili. Tumawa ka na ngayon. Gusto kong hindi ka na muling tumawa. Hoy, ito ang kasunduan sa paglilipat ng kumpanya.
Ito ay kasunduan sa paglilipat ng kumpanya. Ang kumpanyang ito ay nagkakahalaga ng 800 milyon. May kasama ring kasunduan sa diborsyo. Asawa, gusto mo bang hiwalayan ako? Kakalagay ko lang ng bata natin, iiwan mo na ako. Anak natin, akala mo ba hindi ko alam? Ang anak na yon ay sa'yo at kay Panliang. Nagsasabi ka ng kalokohan, anak natin ito. Sinabi ko na sa'yo ng paulit-ulit. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? May sasabihin pa akong sikreto sa'yo. Kahit na aksidente ako at naging gulay. Pero may malay ako. Ang mga karumal-dumal na ginawa mo sa ward, maliwanag kong naririnig. Hindi pwede yon. Ay Maylie, mas masahol pa sa hayop ang ginawa mo. Pwede kitang palayain, pero nang pagtulungan ninyong patayin silang lang. Sinisumpa ko, kapag nagising na ako, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Kumusta nangyari? Parang pinatay mo ang taong mahal mo. Hindi ba maganda? Liu Jingchuan, bakit ka napakalupit? Nang lokohin mo ako sa harapan ko, nang balakin mong patayin silang lang, dapat alam mo nang darating ang araw na ito. Asawa, nagkamali ako. Nagmamakaawa ako, huwag mo akong iwan. Hindi na ako maglalakas loob. Ang babaeng taksil ay mas mababa pa sa aso. Anong akala mo bibigyan pa kita ng pagkakataon? Ate, gusto ni Liu Jingchuan na magdiborsyo, pero kukunin mo ang kalahati ng kayamanan niya. Oo, pantay na paghahati ng ari-arian. Maylie, si Liu Jingchuan ang pinakamayamang lalaki. Kailangan mong makuha ang kahit 10 bilyong porsyon ng ari-arian. Sa perang ito, anong klaseng lalaki ang hindi mo mahahanap? Kailangan kang kumapit sa kanya. Maylie, kung hindi niya ibabahagi ang ari-arian sa'yo, ay live stream mo siya, ang pinakamayamang lalaki na nag-iwan ng asawa. Hayaan mong sirain siya ng mga netizen. Gusto ko pa ring iwan ang ate ko. Gusto ng ate ko na umasa sa'yo habang buhay. Sige, mga sira ulo talaga kayo. Dahil ikaw ang nagsimula, huwag kang magreklamo kung gaganti ako. Narinig mo naman ang sinabi ni Liu Jingchuan at ng iba, di ba? Pwede akong makipagdiborsiyo. Kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati ng ari-arian mo. Kung hindi mo ibibigay, sisiraan kita sa internet. 5 bilyon. Wala na. Liu Jingchuan, kailangan mong pag-isipan ito. Kapag nasira ang reputasyon mo, babagsak ang market value ng kumpanya. Ang lugi ay 10-10 bilyon o daan-daang bilyon pa. Sa tingin mo ba ay palalampasin ka ng mga shareholders ng kumpanya? Kailangan mo lang akong bigyan ng pera. Pwede tayong maghati. Hindi na tayo magkakagulo pa. Ay Maylie, akala mo ba makokontrol mo ako? Dalong ipakita mo sa kanya ang video. Video. Kailan mo ito ni-record? Hindi, peke yan. Hindi ako naniniwala. Ganitong video, kayang gumawa ni Dalong ng libo-libo sa 1 minuto. Kaya mo bang tapusin? Ano ang mangyayari kung maikalat ang video na ito? Asawa. Sumasang-ayon ako sa mga kondisyon mo. Pipirmahan ko na ito agad. May 10 minuto ka para mag-empake. Lumabas ka na sa bahay ko ngayon. Ate, sa hinaharap, ikaw ang magiging boss ng kumpanya. Tutulungan ka naming maging mas malaki at mas malakas. Gagawin kang numero 1 malakas na babae sa mundo ng negosyo. Oo, Maylie, galing kang may bahay, naging boss ka ng kumpanya. Talagang umunlad ka. Dati kong sinasabi ang kapalaran ng aking anak. May mga katangian ba ang aking anak para maging isang boss? Gusto kong patunayan kay Liu Jingchuan na iniwan ko siya. Mas magiging maayos ang buhay. Oo, hintayin nating maging reyna ng negosyo si Maylie para humanga si Liu Jingchuan. Para malaman ni Liu Jingchuan na ang pagkawala ng aking anak ang pinakamalaking pagkakamali niya. Maylie, pumunta tayo sa finance department. Ipinangako sa atin ni Liu Jingchuan na bibigyan tayo ng 1 milyon bawat isa. Hoy ate, bibilhan mo ba ako ng isa pang kotse? Huwag kang mag-alala. Para sa akin, maliit lang ang 1 milyong ito. Papapuntahin ko ang finance para ipadala sa iyo mamaya. Kuya, bibilhan ulit kita ng mamahaling kotse. Hoy ate, salamat. Maylie, kami naman ang tatay mo? Ay, bibilhan ko kayong dalawa ng isa pang villa.
Ang pamilya natin, dapat mamahaling kotse ang gamit at mamahaling bahay ang tirahan. Ate Mairi, Pumunta tayo sa finance room. Teka, Maylee, boss ka na ng kumpanya ngayon. Ang salita mo, hindi ba't ang finance ang lalapit sa'yo? Oo, hindi ba't tatawagan ko na lang siya at tapos na? Finance. Boss, ano ang gusto ninyo? Magpadala ng 1 milyon sa bawat isa sa aking mga kamag-anak at kaibigan. O sige, lagyan mo ng 50 milyon ang card ko. Mamimili ako mamaya. Boss, hindi ako makakapagpadala. dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ang ate ko ang boss ng kumpanya mo, ni hindi mo siya pinakikinggan. Gusto mo pang gawin yon? Gawin mo kung kaya mo. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Hindi kami nagpapalaki ng tamad. Bilis, mag-transfer ka ng pera. Gusto mo ba talagang matanggal sa trabaho? Ang laki-laki mo na hindi mo pa rin naiintindihan. Sayang naman. Boss, talagang hindi ko na maibabalik to. Maganda ang mood ng presidente ngayon, pero sinira mo. Bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Kung hindi, mag-impake ka na at umalis. Boss, na-freeze ang account ng kumpanya natin. Na-freeze? Sino ang nag-freeze? May 300 milyon na utang ang kumpanya natin. May 20 milyon ngayon ang malapit ng mabayaran. Kasi hindi pa ito na ipapasok, kaya na-freeze ang account. 3 bilyon? Paano tayo magkakaroon ng ganoong kalaking pera para mabayaran ang utang? Kailangan mo lang makatanggap ng 20 milyon. Maaaring ma-unblock ang account. Pero ngayon, hindi tayo makakapaglabas ng 20 milyon. Visit na Liu Jingchuan yan. Alam kong hindi siya ganoong klaseng tao. Maylee, tawagan mo si Liu Jingchuan. Pagbigyan mo siyang magpaliwanag. Ano ang gusto mong sabihin? Liu Jingchuan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Na-freeze ang account ng kumpanya. May 300 milyon pa akong utang. 500 milyon ang sinasabi ko. Ang kumpanyang ito ay nagkakahalaga ng 800 milyon, minus ang 300 milyon na utang sa labas. Hindi ba't eksaktong 500 milyon yon? Pero hindi pa na unblock ang account ngayon. Hindi natin makukuha ang pera. Tinupad ko ang pangako ko. Kung hindi mo makuha ang pera, hindi mo magagawa ng mag-isa. Sinasabi mo bang sinadya ko ito? Oo, sinadya ko ito. Nakikita mo, hindi mo makain. Galit ka ba? Hindi naman sigurado yan. Ma, anong magagawa mo? Nako, nag-aapoy na ang kilay ni Ma. May paraan pa ba? Sabihin mo na ngayon. Nabayaran na natin ang 20 milyon na utang. Maa-unblock na ang company account. Ipagbili na lang ulit natin ang kumpanya. Hindi ba't makakakuha ka ng 500 milyon? Tama ka, Ma. Eksakto. Isa yan sa mga paraan. Pero saan mo nakuha ang 20 milyon? Ipagbili ang bahay at kotse. Manghiram sa mga kamag-anak at kaibigan. Dapat maipon ang 20 milyon. Maylee, makakapag-ambag din ako. Pag naibenta na ang kumpanya, babayaran mo ng maayos. Huwag kang mag-alala, hindi mawawala ang benepisyo mo. Liu Jingchuan, nalaman ko na ang balak mo. Malapit na ang araw ko. Tara na. Chairperson, kung talagang maipon nila ang 20 milyon, ibibigay mo ba sa kanila ang kumpanya? Ano sa palagay mo? Akala ko na. Malalim na butas ang hinukay ng chairperson para sa kanila. Hintay lang na mahulog ang mga tangang yon. Mag-ingat kayo. Kumpanya ito ng kapatid ko. Nagkakahalaga ng 8 bilyon. Huwag kang mag-alala, mangungutang lang tayo at hindi na babayaran. Maylee, sabi mo dati kahit magkano ang utang mo, doble ang babayaran mo. Huwag kang mag-alala, nakita mo naman ang kakayahan ko. Kapag na-unblock na ang account, agad kong ipapadoble sa finance para sa iyo. Maylee, ito ay kalahating milyon. Ito ang ipon ng pamilya ko. Ipapautang ko na ito sa iyo. Mayroon akong 2 milyon. Nakapag-ipon din ako ng iba, 660,000 at magandang numero iyan. Dapat yumaman si Maylee. Meron din ako! 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 Hoy, ate. 20 milyon na ang naipon natin. Finance, gusto kong ma-unblock ang account. Sandali lang po, makukuha niyo na ang pera. Hintayin kong makuha ang pera. Gusto kong bumili ng kotse. Ayaw ko nang sumiksik sa bus. Maylee, ano ang gusto mong gawin kapag nakuha mo na ang pera? Sa tingin ko, boss, Bayad na ang utang na 20 milyon, pero naka-freeze pa rin ang account. hindi ba nabayaran na ang utang? Bakit naka-freeze pa rin? Nagloloko ka ba? Boss, hindi kita niloloko.
Ang dahilan kung bakit naka-freeze ang account dahil dumating na ang due date ng utang na 50 milyon kagabi. Naka-freeze ang account at hindi ko ito mache-check. Hintayin mong mabayaran ko ang utang na 20 milyon, saka lang lalabas ang 50 milyon na backlog. 50 milyon, sana kukuha ng 50 milyon para sa'yo. Naalala ko may ilan pang ibang utang malapit nang mag-expire. Kung gusto mong ma-unfreeze ang account mo, Siguro ano? posible kailangan mong bayaran lahat ng utang mo para ma-unfreeze ang account. Pero sa kasalukuyang estado ng ekonomiya mo, baka hindi na ma-unfreeze ang account. Ibig sabihin, hindi na mababayaran ng pera, tama ba? Ay Meili, pwedeng sabihin mo sa akin na magbayad ka agad? Binigay lang namin sa'yo lahat ng pera. Ngayon ka agad. Magbayad ka ngayon. Meili, ayaw kong doblehin ito. Ibalik mo lang sa akin ang puhunan. Ang tapang mong lokohin ako ng pera? Papatayin kita. Bayaran mo. Wala, anong pakiramdam ng masiraan? Liu Jingchuan, plano mo lang lahat ito. Bakit ang sama mo? Ito ang nangyayari kapag tinalikuran mo ako. G, Liu, si Meili ang nagtaksil sa'yo. Punyeta siya, hindi ako ang nagtaksil sa'yo. Pakiibalik mo ang pera ko. Manugang wala na kaming tirahan ngayon. Pwede mo bang ibalik sa amin ang pera? Wala akong inutang sa inyo. Kung may utang, may pinagkakautangan. Doon kayo pumunta sa nagpautang sa inyo. Oo nga pala, naalala ko may mga bag pa si Meili. Mga alahas o kung ano pa. Magbayad ka. Ako na. Ibalik mo sa akin. Dalhin mo. Liu Jingchuan, akala mo ba nanalo ka na? Papatayin kita ngayon. Ipapatikim ko rin sa'yo ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Baka wala kang pagkakataon. Sino ang tumawag ng pulis? Kasamang pulis, ako ang tumawag. Irereklamo ko si Meili sa pagtatangkang pagpatay. Wala ako niyan. At ito ang ebidensya. Ay Meili, ikaw ay pinaghihinalaan sa pagtatangkang pagpatay. Arestado ka na. Asawa, nagkamali ako. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Gusto kong manatili sa bahay habang buhay. Ako na ang maglalaba at magluluto para sa'yo. Bibigyan kita ng maraming anak. Kasamang pulis. Kunin niyo na siya. Asawa. Ang mag-asawang iyon sa wakas nakatanggap ng nararapat. Tara ngayong gabi, mag-inuman tayo. Ako ang Taya, Chairperson Weiwu.